Yan, dito tayo bumaba sa Santo Tomas. Sige! Sige! 8:35! Bitaw! Bitaw! Bitawan mo na! Tiger! Awan muna. Kuya Ares, Dami. yung ibon. Mga idol, good luck po sa lahat. Apo! Hoy, bagi. Bagi rin sila. Mga idol. Ito yung pinaka! 8:35, bitaw tayo mga idol. Tatay lang konti! Ay, bumitaw na sila! Good morning mga utol, welcome back dito sa loop natin. Ngayong araw mag-aabang ulit tayo ng mga pang-suot natin. So bali meron tayo ulit training sa BFRC at ang training natin ngayon Santo Tomas, Batangas lang ulit. So dapat nga Chaong Quezon na magiging release point ng mga ibon, kaso masama yung panahon dun sa Chaong Quezon kanina. Makulimlim, kaya ang ginawa ng club binaba na lang. At yun nga, sa Santo Tomas, Batangas napawalan yung mga ibon, kaso medyo late na yung oras ng release, 8:35 napawalan yung mga ibon. So doon sa release point, di rin ganun kaganda yung panahon, medyo makulimlim, medyo maulap. So ganun din dito sa atin. Maulap din at walang araw. Ayan paligid ko. At sa mga oras na to, ang speed na lang ng mga ibon dito sa atin wala nang 1-2, pero nag-check ako ng clocking ng BFRC, wala pa rin nagpapakla kahit isa. So kaya mukhang mahirap yung magiging training natin ngayon. Bali nagkarga tayo ng 11 ibon. So iniwan ulit natin yung tatlo natin. Yung ito, isang young bird natin ng BBC. Tapos ito yung na-late natin nung nakaraan sa training ng Santo Tomas, Batangas. Tapos yun yung all bird. So bali iniwan ko ulit yung tatlo na to. Yung isa kasi na to, ito yung umuwi sa atin ng late ng Santo Tomas, Batangas, pang third day ata yun. Hindi pa nakaka-recover yung katawan ng ibon, medyo manipis pa, kaya pinagpahinga ko lang muna para yung ibon maka-recover, gumanda ulit yung katawan. So sa susunod na training na natin siya isama. So ayos din naman na hindi na siya na i-training ngayon dahil ayan, mukhang pahirapan yung magiging training, baka mahirapan lalo yung ibon mawala. So okay lang na pahinga muna dito yung ibon na to. So kaya ayan, 11 lang muna yung kinarga natin. Sa yung naserga natin, kinarga na natin dahil mukhang hindi naman niya iniinda yung sugat niya. Kaya kinarga na natin yung ibon, kasi ito nga naging pahirapan pa tayong training. So sa Chaong Quezon nga dapat yung release point, ginawa lang ng Santo Tomas, Batangas, binaba yung mga ibon. So tayo 98 km yung distance ng Santo Tomas, Batangas dito sa loob ko. So ayan, dahil wala nang 1-2 ang speed ng mga ibon, mag-aabang-abang na rin tayo, baka sakali maya-maya may dumating ng ibon. Ayan, abang tayo ng mga ibon. Dito tayo pumesto sa taas dahil sigurado matagal-tagal na abangan to. So nag-check ako ng clocking, konti pala yung nag-clock, nasa 20 pa lang mahigit. So ang top speed ng first clocker 926. So ang bagal na lang nung naging pauwian ngayong training ng mga ibon sa Santo Tomas, Batangas. Yun nga, pahirapan tong training natin na to. So sana lang makarating yung mga ibon natin kahit na mabagal yung maging uwi nila. Importante makauwi sila. So maaga na-smash yung mga ibon training pa lang na-smash na. So yun nga, importante lang makauwi yung mga ibon natin. Sana makakumpleto tayo kahit na mabagal yung maging uwi nila. So yung panahon ganun pa rin. Ayan, maulap walang araw, medyo makulimlim. Sa daraanan ng mga ibon ganyan din. Baka nga sa ibang lugar pa may ulan pa. So sana makalusot yung mga ibon. Yun, ang speedan dito sa atin pa, 900 plus pa. So kaya sakto na yung oras na to para magabang tayo. Pero wala pa ako nakikita dumadaan ni isa. Sa mga first dropper yun nga, meron nang nagpaklak sa Balagtas, Malolos, Marilao. Ayan, may mga nagpaklak na dun. So sana maya-maya dito sa atin may dumating na. Ayan, abang-abang tayo. So ayan mga utol, at di tayo nakapag-abang ng maayos dahil nainip ako. At lahat ng ibon natin walang umoras, pero ito may mga dumating. Ito, ayan, ito yung unang dumating kanina bago ko bumaba, dumating tong ibon na to. Tapos
Ngayon, nung bumalik ako dito sa loob, ito dinatang ko na yung iba. Ayan yung dalawa oh. Itong white plate na to, pagkakit ko sakto nasa labas pa siya eh. Ayan si Saddle. Tapos ito yung dalawa. Hindi ko alam kung anong oras sila umuwi. Andito na lang sila sa loob nung pagkakit ko. Ayan oh. So ito yung nasa erga natin. Ayan siya oh. So 5 na yung pauwi natin sa 11. So kulang pa ng 6. Kay kuya meron na siyang pauwi na 6. So lahat-lahat ng pauwi namin sa loob ko saka sa loob niya 11 na lahat. So ang kulang pa ni kuya ata 3. Tapos sa akin 6 pa. So ang dami pa. Ayan, buti nag-uwian yung iba. Sana yung iba pang kulang natin dumating na rin. So importante lang makakompleto tayo. Kahit na pa isa-isa okay lang. Basta makakompleto tayo. Kahit hanggang bukas o sa isang araw. Basta makompleto. So grabe yung dinanas ng mga ibon. Kita nyo naman. Santo Tomas, Batangas lang galing yan. 98 km. Tignan nyo na may itsura na ito. Oh. Kahapon ang ganda ng ano niyan. Ang ganda ng kondisyon niyan. Tapos ngayon ayan. Kuluntoy. Tapos yung white plate natin ayun, mukhang sumubsob to sa tubigan. Ayan pa oh, dumi ng paa, mukhang siksikan pa sa truck. Grabe naman yung sinapit ng mga ibon natin. Sana lang makumpleto tayo. So 5 yung pauwi natin sa 11. So 6 pa. Sana dumating pa yung mga kulang natin, na update ko na lang kayo. Yan mga utol. At ito, makitulit tayo. May dumating tayong 3. Ayan yung isang MacArthur natin, yung lagi na late. Tapos ayun yung isang blue bar MacArthur. Tapos ayun yung isa checkered. Ayun no. Mga kuluntoy ang muka. Napagod. So kulang pa tayo ng 3 pa yung inaantay natin. Ang kulang pa natin 3 MacArthur. Yung white light, yung checkered na MacArthur, saka yung checkered na pearl eye na hen na MacArthur din. So ayun, puro MacArthur na naman ang kulang natin. At yung makukupad pa. Ayan. So ayan, kahit pa paano nagdadatingan yung ibon natin. So sana lang makumpleto tayo ngayong araw na to. Total 3 na lang yung kulang natin. Sana. Huwag nang magpakinabukasan pa, or kung talagang hindi kakayanin hanggang kinabukasan, pwede naman basta mumili ibon natin. So importante yan, karamihan ng ibon natin nandito na 8 na yung umuwi natin. Ayan. So update na lang ulit ako sa inyo. Yan mga utol, yung isang white plate natin 3:30 ng hapon dumating. Sakto kakatapos ko lang magpakain. Ayun doon na baba. Ayun yung mga ibon ko. Kakatapos lang kumain. Dalawa na lang kulang natin. Yung checkered na MacArthur na barako, saka yung checkered na pearl eye na hen. Kaya pang bumaba Ayan. Ayun. Mukhang malayo pa pinagmulan na ito. Yan, mukhang galing siya sa ulanan. Yung ilong niya nawala yung bulo sa ilong niya saka sa paa. Ayan. Ayun. So 2 na lang kulang natin mga utol. Yun mga utol, second day na to sa training natin kahapon ng Santo Tomas, Batangas. At yung last bird natin, ayan, ngayon lang dumating, ngayong umaga lang. Kompleto na tayo. Kakatapos ko lang magpakain, ayan. Yung mga kasamahan niya, kumakain na lang ng grits. Siya ngayon lang dumating. So nakompleto tayo, second day. Bali 9:20 ng umaga, dumating tong last bird natin. So buti nakompleto tayo. Ayan, yung MacArthur natin na hen na pearl eye. Buti nakakompleto. Akala ko talaga malalagasan tayo dahil nga sa hirap ng ng pauwian kahapon. So ang nag-clock lang sa BFRC kahapon ay nasa 100 lang mahigit sa 1,300 plus na entry sa pan race. So yun, talagang ang hirap ng training kahapon.
Santo Tomas, Batangas lang, ang lapit-lapit, pero nahirapan ng husto yung mga ibon. Yan, pero buti nakakompleto tayo. Yan. Yung kahapong umuwi. Ito yung pinaka-late umuwi kahapon eh. Papadilim na nung dumating siya. Yan. Okay naman na yung ibon, malakas naman no. Yung karamihan ng ibon natin okay na. Pero nga lang doon sa kakauwi lang ngayon, tsura ng ibon, yan, ang dungis. Yan yung ilong nyo, halatang nahirapan dahil wala yung bulo sa ilong niya. Mukhang ano to, mukhang naulan siya kahapon. Yan, importante yan dyan yung ibon, pagpapahingahin lang natin yan. Siguro babaktaw tayo ng isang training bago ulit ikarga itong mga ibon para makapagpahinga sila. Ayan, so yun lang mga utol para sa araw na to. Dito na natin tatapusin itong video natin. Buti nakakompleto tayo. Maraming salamat sa panonood mga utol.